Ang malakas na kalabog sa pinto ang gumising sa diwa ni Alena. Hindi, hindi pala siya tulog. Paano siya makakatulog kung kanina pa nanginginig sa lagnat ang munting katawan sa mga braso niya? Hoy Ara, buksan mo to. Kung hindi ka magbabayad ngayon, sa kalye kayo pulutin ng pamangkin mo. Ang boses ni Aling Nelia, ang may-ari ng nirerentahan nilang barong-barong, ay tila kulog na sumisira sa manipis nilang pader. Bawat sigaw ay katumbas ng isang suntok sa dibdib ni Ara. Napapikit siya ng mariin, mas hinigpitan ang yakap kay Gia. Tititita, ang mahinang ungol ng bata ang nagpamulat sa kanya sa mas karimari-marim na katotohanan. Mainit, nag-aapoy sa init ang balat ng pamangkin niya. Wala nang halaga ang pinto, wala nang halaga ang mga sigaw sa labas. Ang tanging mahalaga ay ang anghel na unti-unting nanlalambot sa kanyang mga bisig. Dali-dali niyang kinapa ang pitaka sa ilalim ng unan. Nang buksan niya ito, isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. 2 barya. Yun na lang ang natitira sa kanila. Ara, bilang hanggang 3, pag hindi mo to binuksan, gigibain ko to. Isinantabi niya ang takot. Isinuot niya ang nag-iisang luma niyang jacket. Maingat na binalot si Gia sa nag-iisang makapal nilang kumot at huminga ng malalim. Sa isang mabilis na kilos, binuksan niya ang pinto. Natigilan si Aling Nelia sa pagbayo. Alis na po kami, sabi ni Ara. Ang boses ay basag ngunit buo ang determinasyon. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Niyakap niya ng mahigpit si Gia at tumakbo palabas kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Bawat patak ng ulan ay parang mga karayom sa kanyang balat. Ang daan ay madulas, ang hangin ay malamig, ngunit mas nanunuot ang lamig ng takot sa kanyang puso. Kailangan niyang makarating sa pampublikong ospital. Kailangan nilang mabuhay. Habang tumatawid sa isang kanto, isang malakas na sigaw ang pumunit sa ingay ng ulan. Magnanakaw. Nakita niya ang isang motorsiklong mabilis humaharurot palapit sa isang matandang babae na may eleganteng tindig. Hinablot ng angkas sa motor ang kwintas nito. Sa sobrang lakas ng paghila natumba ang matanda, walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, binitawan ni Ara ang hawak na supot ng mga damit. Ang kanyang isip ay hindi nagproseso ng panganib. Ang nakita lang niya ay isang taong nangangailangan ng tulong. Itinulak niya ang matanda papalayo sa daan ng motor. Naramdaman niya ang pagtama ng bakal sa kanyang tagiliran. Isang matinding kirot. Bumagsak siya sa basang semento. Ngunit tiniyak niyang ang katawan niya ang sasalag sa pagbagsak ni Gia. Tita, muling ungol ng bata. Shh, baby. Okay lang si tita, bulong niya kahit naramdam niya ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang tagiliran. Nang makabangon siya, nakalayo na ang motor. Ang natira na lang ay ang matandang babae, nanginginig at nakatingin sa kanya na may halong pagkamangha at pag-aalala. Diyos ko, iha! Ayos ka lang ba? Dumudugo ka, sabi ng matanda. Lumapit ito at tinulungan siyang tumayo. Ayos lang po ako, sagot ni Ara. Ang paningin ay nakatuon lamang sa nahihirapang paghinga ni Gia. Ang pamangkin ko po, kailangan niya ng doktor. Ang mga mata ng matanda ay lumipat mula sa sugat ni Ara patungo sa namumutlang mukha ni Gia. Isang saglit na pagbabago ang naganap sa mukha nito. Mula sa pagkabigla, naging purong pag-aalala. Halika, sabi nito sa isang boses na puno ng awtoridad.
Isakay mo siya sa kotse ko. Sa ospital, ang lahat ay tila isang malabong panaginip. Isinugod si Gia sa emergency room. Si Ara naman ay ginamot ang mga galos at ang sugat sa tagiliran. Ngunit ang isip niya ay nasa loob lamang ng kwartong iyon. Nagdarasal sa lahat ng santo na makilala niya. Nang lumabas ang doktor, tila hihimatayin si Ara sa kaba. Stable na ang bata, sabi ng doktor. Mataas ang lagnat niya dahil sa infection pero nabigyan na namin siya ng gamot. Kailangan niyang manatili dito para maobserbahan. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Ara. Ngunit agad itong napalitan ng panibagong pag-aalala nang maalala niya ang bayarin. Lumapit siya sa nurse's station, handa nang makiusap, handa nang lumuhod kung kinakailangan. Ngunit naunahan siya ng matandang babae. May ibinulong ito sa nurse, iniabot ang isang card at sa isang iglap tapos ang lahat. Bayad na ang lahat, iha, pati na ang pribadong kwarto para sa magdamag, sabi ng matanda sa mahinahon na boses. Napatingin si Ara dito, hindi makapaniwala. Pipo, naku ma'am, nakakahiya po. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Ngumiti ang matanda, isang ngiting umabot sa mga mata nito. Ang buhay ko ang sinagip mo. Walang katumbas na halaga iyon. Ano ang pangalan mo, iha? Alena po, Ara na lang po. Ako naman si Esmeralda Ilustre, sabi nito, at iniabot ang isang kamay na may mamahaling singsing, ngunit may mainit na palad. Sabihin mo sa akin, Ara, saan kayo uuwi pagkatapos nito? Napayuko si Ara. Ang tanong na iyon ang pinakakinatatakutan niya. Hindi ko pa po alam. Tinitigan siya ni Doña Esmeralda ng matagal, isang tingin na tila binabasa ang buong pagkatao niya. Huwag mo itong tanggihan, sabi nito maya-maya. Ito ay hindi limos, iha. Bayad ito sa utang na loob. Inabot nito ang isang maliit at makapal na card. Halika sa mansyon ng mga ilustre. Bibigyan kita ng tahanan at trabaho. Ang ugong ng makina ng kanyang sports car ang tanging ingay na gumising sa natutulog na mansyon. 3:00 ng madaling araw. Ibinagsak ni Liam Alonzo Ilustre ang sasakyan sa garahe. Ang isip ay medyo nababalot pa rin ng alak at ang tenga ay bahagyang nabibingi pa sa malakas na tugtog mula sa bar na pinanggalingan niya. Pagod, pagsasawa, paulit-ulit na lang, hinubad niya ang kanyang mamahaling relo at basta na lang inihagis ito kasama ng susi ng kotse sa isang maliit na mesang gawa sa marmol sa may pasukan. Sanay na siya sa katahimikan ng bahay sa ganitong oras. Ang tanging naghihintay sa kanya ay ang malambot niyang kama at ang panandaliang paglimot na dala ng pagtulog. Ngunit may mali ngayong gabi. Isang ilaw ang nakabukas sa sala at may mga boses. Kumunot ang noo niya. Ang lola niya, si Doña Esmeralda, ay bihirang magpuyat. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang pagkainis ay unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Sino na naman kaya ang binigyan ng sermon ng kanyang lola sa ganitong oras? Nang makarating siya sa bukana ng malawak na sala, natigilan siya. Nakaupo sa isa sa mga antigong sofa nila ang kanyang lola Esme. At sa tapat nito, sa pinakasimpleng upuan, ay may isang babae. Mukha itong basang sisiw sa suot nitong damit na halatang pinaglumaan na ng panahon. Sa tabi nito ay isang maliit na batang babae na mahimbing na natutulog, nababalot ng kumot na pamilyar kay Liam, isa sa mga mamahaling cashmere blanket ng kanyang lola. Sino sila? Lola? Tanong niya.
Ang boses ay magaspang at malamig. Napalingon ang dalawang babae. Ang kanyang lola ay ngumiti, ngunit ang babaeng estranghero ay tila nakakita ng multo. Napayuko ito, tila gustong magtago sa sarili nitong anino. Liam, apo, mabutit umuwi ka na, malumanay na sabi ni Doña Esmeralda. Halika, may ipapakilala ako sa iyo. Naglakad si Liam papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya inaalis ang tingin sa babae. Mula ulo hanggang paa, sinuri niya ito. Payat, balat at buto. May mga gasgas sa braso at isang maliit na benda sa tagiliran. Mukhang pulubi. Sino na namang kawanggawa project ng lola niya ito? Siya si Alena Reyes at ito ang pamangkin niyang si Gia. Pagpapakilala ni Doña Esme. Ara, apo ko, si Liam. Tinaasan lang ni Liam ng kilay ang babae. Hindi siya nag-abalang magsalita. Para saan pa? Bukas o sa makalawa, wala na rin naman ito dito. Anong ginagawa nila dito, Lola? Diretsong tanong niya. Hindi man lang nagkunwari ng paggalang. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Ara, mabuye maara, ngunit nanatili itong nakayuko. Dito na sila titira, Liam, sagot ng kanyang lola, may diin sa bawat salita. Tinulungan ako ni Ara kanina, isinugal niya ang buhay niya para sa akin. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Liam. Utang na loob, Lola, sa panahon ngayon, baka naman sinadya ang lahat para makakuha ng simpatya. Oportunista. Ang huling salita ay ibinato niya na parang lason, direkta sa babae. Sa wakas, nag-angat ito ng tingin, at sa isang saglit, natigilan si Liam. Inaasahan niyang makakita ng mga luhang nagbabadyang pumatak ng takot, ng awa. Ngunit ang nakita niya ay isang pares ng mga matang nag-aalab sa determinasyon. May pagod, oo. May sakit, sigurado. Ngunit mayroon ding tapang na hindi niya inaasahan. Wala po akong hinihinging kapalit sa ginawa ko. Sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig ng bahagya ngunit buo. Pero tinanggap ko ang alok ng lola ninyo dahil kailangan ng pamangkin ko ng bubong na masisilungan. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Liam. Nandito po ako hindi para sa pera ninyo, sir, kundi para sa kabutihan ng lola ninyo. Naramdaman ni Liam ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang lakas ng loob ng babaeng ito. Liam Alonzo! Ang matigas na boses ni Doña Esmeralda ang pumutol sa kanilang pagtitinginan. Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan ang bisita ko sa loob ng pamamahay ko. Mula ngayon, si Ara na ang magiging personal na tagapag-alaga ko at dito sila titira sa mansyon. Maliwanag, napipilitang tumango si Liam, ang panga ay nanatiling matigas. Maliwanag, Lola, pinatayo ni Doña Esmeralda si Ara. Halika, iha. Ihahatid kita sa magiging kwarto ninyo. Kailangan nyo nang magpahinga. Habang paakyat sila sa malawak na hagdanan, naiwan si Liam na mag-isa sa sala, ang galit ay kumukulo sa loob niya. Isang tagapag-alaga? Ang kanyang lola ay malakas pa. Ito ay isang malinaw na palusot. Isang paraan para patirahin ang 20 pulubi sa bahay nila. Nang marinig niyang bumukas ang isang pinto sa itaas at ang mahinang pag-uusap, mabilis siyang umakyat. Naghintay siya sa dilim. Nang bumaba na muli ang kanyang lola, hinintay niyang magsara ang pinto ng silid nito. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kwarto ng mga bago nilang bisita. Kumatok siya ng marahan.
Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Ara na puno ng pagtataka ang sumalubong sa kanya. Hindi na siya nag-abala pang pumasok. Sumandal siya sa hamba ng pinto, hinarangan ang daan. "Makinig ka!" Simula niya, ang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng pagbabanta. "Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero hindi ako tanga tulad ng lola ko." Lumapit siya ng bahagya, sapat para makita ang takot na gumuhit sa mga mata nito. "Hindi ka magtatagal dito. Sisiguraduhin kong ikaw mismo ang susuko at aalis. Tandaan mo yan." Ang unang umaga ni Ara sa mansyon ng mga ilustre ay parang isang panaginip. Gumising siya sa isang kama na mas malambot pa sa mga ulap, na babalot ng kumot na amoy mamahaling pabango, hindi amoy alikabok at lumot. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Gia, ang munting dibdib ay payapang tumataas baba. Wala nang bahid ng lagnat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Ara ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Nang maalala niya ang mga mata ni Liam, malamig, mapanghusga, at puno ng pagbabanta, bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Para siyang isang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla, maganda ngunit walang kalayaan. Ang trabaho niya bilang ang personal na tagapag-alaga ni Doña Esmeralda ay hindi mahirap. Mas gusto pa nga ng matanda na siya ang mag-asikaso sa sarili niya. Ang madalas nilang ginagawa ay magbasa ng libro sa hardin, maglakad-lakad sa umaga at magkwentuhan. Mabait si Doña Esme, palaging may ngiti sa labi at puno ng karunungan ang mga payo. Ang tunay na pagsubok ay ang anino ni Liam na palaging nakabuntot. Hindi siya direktang nagsasalita kay Ara, ngunit nararamdaman niya ang presensya nito. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya habang naghahain siya ng tsaa para kay Doña Esme. Ang sinasadyang pag-iwan nito ng maruruming sapatos sa sahig na kalilinis lang niya. Mga maliliit na bagay, mga sundot na parang tinik, na idinisenyo para iparamdam sa kanya na hindi siya kabilang doon. Isang hapon habang naghahanda si Ara para sa isang maliit na salo-salo na dadaluhan ni Doña Esme, nangyari ang isa sa pinakamasama. "Ara iha, pakihanda naman ang puting bestida ko, yung paborito ko," sabi ni Doña Esme mula sa silid nito. Ang bestida ay isang obra maestra. Gawa sa pinong tela, simple ngunit napaka-elegante. Ito raw ang suot ng matanda noong kaarawan ng yumaong asawa nito. Maingat itong inilabas ni Ara mula sa aparador. Habang pababa siya ng hagdanan, bitbit ang bestida, biglang lumabas si Liam mula sa kanyang silid. May hawak siyang kopita ng red wine. Nagkasalubong sila sa paanan ng hagdan. "Mag-ingat ka sa dinaraanan mo," malamig na sabi ni Liam, hindi man lang tumitingin sa kanya. "Opo, sir," sagot ni Ara, yumuko at humakbang pagilid para bigyan ito ng daan. Ngunit sa paghakbang ni Liam, tila sinadya nitong mawalan ng balanse. "Ops!" sabi nito, walang bakas ng pagkagulat. Ang laman ng kopita ay tumapon, hindi sa sahig, kundi direkta sa puting-puting tela ng bestida. Isang malaking pulang mantsa ang kumalat na parang dugo sa dibdib ng damit. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Tumingin si Liam sa kanya. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa gilid ng labi nito bago ito nagkunwaring nag-aalala. "Pasensya na, aksidente lang." Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito, iniwan siyang nakatayo roon,
Hawak ang nasirang damit, ang pakiramdam ng pagkatalo ay lumalamon sa kanya. Hindi siya umiyak, sa halip isang nag-aapoy na determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Hindi siya susuko sa ganito kadali. Buong gabi, hindi natulog si Ara. Nagkulong siya sa laundry area. Nag-research siya sa cellphone niya ng mga paraan para matanggal ang mantsa ng red wine. Suka, baking soda, asin, lahat sinubukan niya. Dahan-dahan niyang kinuskos ang mantsa gamit ang isang maliit na brush. Ang kanyang mga daliri ay namanhid na sa pagod, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa puyat. Kinabukasan, ang tanging natagpuan niya ng ginhawa ay sa hardinin. Habang nag-aagahan si Doña Esme, dinala ni Ara si Gia sa labas. Umupo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Naglabas si Ara ng isang lumang libro ng mga pambatang kwento. At ang munting prinsesa ay nakahanap ng isang kastilyo kung saan siya ay ligtas at masaya. Basa niya. Ang boses ay malambing. Tumawa si Gia, ang halakhak nito ay parang musika sa kanyang pandinig. Itinuro nito ang isang paru-parong lumilipad. Look, tita! Butterfly! Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Nawala ang pagod, ang lungkot, ang galit kay Liam. Ang natira na lang ay ang purong pagmamahal niya para sa bata. Ito ang dahilan. Si Gia ang kanyang mas malaking dahilan. Para sa kinabukasan ng batang ito, titiisin niya ang lahat. Hindi niya namalayan mula sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag, may isang pares ng matang nanonood. Nakita ni Liam ang lahat, ang pagod sa mukha ni Ara, ang biglaang pagliwanag nito nang tumawa ang bata. Isang kakaibang damdamin ang gumuhit sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi niya pinansin. Nang gabing iyon, kailangan ni Ara na may makausap. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Rina. Pumunta siya sa isang sulok ng hardin kung saan walang makakarinig. Bes, hindi ko na yata kaya. Bulong niya sa cellphone, pinipigilan ang mga luha. Ang hirap, ang sama ng tingin niya sa akin. Para akong basura dito. Kayanin mo, Bes, sagot ni Rina sa kabilang linya. Isipin mo na lang si Gia. Isipin mo ang kinabukasan niya. Huminga ng malalim si Ara. Tama si Rina. Oo, Bes. Tama ka. Sabi niya, ang boses ay mas matatag na. Kailangan kong tiisin to para kay Gia. May mas malaki akong dahilan kung bakit ako nandito. Hindi niya alam na sa likod ng isang malaking halaman, hindi kalayuan sa kanya, nakatayo si Liam. Hindi nito narinig ang buong usapan. Ang tanging malinaw na pumasok sa kanyang pandinig ay ang huling mga salita. May mas malaki akong dahilan kung bakit ako nandito. Isang malamig at mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa mukha ni Liam sa dilim. Tama nga ang hinala niya. May plano ang babaeng ito. Isang malaking plano. At sisiguraduhin niyang hindi ito magtatagumpay. May mas malaki akong dahilan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Liam sa mga sumunod na araw. Para itong isang kantang hindi niya maialis sa kanyang ulo. Bawat kilos ni Ara, bawat ngiti, bawat salita, tinitimbang niya. Hinahanapan niya ng butas, ng pagkukunwari, ng kahit anong senyales na magpapatunay sa kanyang hinala. Ngunit wala siyang makita. Nakikita niya kung paano nito alalayan ang kanyang lola sa paglalakad sa hardin, hindi dahil utos, kundi dahil nag-aalala itong baka madulas ang matanda. Naririnig niya ang walang katapusang pasensya nito.
sa pagbabasa ng iisang kwento ng 10 beses para kay Gia. Isang umaga, habang naghahalongkat siya ng mga damit sa aparador, nakita niya ang isang luma niyang polo shirt. Paborito niya iyon, pero may maliit na punit malapit sa bulsa. Itinabi niya iyon sa isang sulok para itapon na. Kinagabihan, pag-uwi niya, nakita niya ang polo shirt na nakatiklop ng maayos sa ibabaw ng kanyang kama. Kinuha niya ito. Ang punit wala na. Sa halip, may isang hilera ng maliliit at halos hindi makitang tahi ang pumalit dito. Pulido. Maingat. Inis ang unang naramdaman niya. Sinong nagsabi sa kanyang pakialaman ang mga gamit niya? Ngunit habang hinahaplos niya ang tahi, isang kakaibang damdamin ang pumalit sa inis. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Itinago niya ang polo shirt sa ilalim ng ibang mga damit. Ang pagbabago ay dumating isang maulan na hapon. Nasa library si Liam, sinusubukang magtrabaho nang marinig niya ang unang sigaw. Gia, nasaan ka anak? Boses yon ni Ara, may bahid ng kaba. Hindi niya pinansin. Malamang ay nagtatago lang ang bata, ngunit pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya ang boses naman ng kanyang lola. Gia, apo, sunod-sunod na ang mga yabag. Ang mga katulong ay nagsimula na ring magtawagan. Ang kaba sa boses ni Ara ay naging purong takot. Gia, anak, magpakita ka na, parang awa mo na. Napabuga ng hangin si Liam. Imposibleng mawala ang bata sa loob ng mansyon. Ngunit ang sigaw ni Ara, mayroon itong bigat na tumagos kanyang dibdib. Hindi iyon pagkukunwari. Iyon ang sigaw ng isang taong malapit ng masiraan ng bait sa pag-aalala. Inis na tumayo siya at lumabas. Naabutan niya si Ara sa hardin, basang-basa na sa ambon, ang muka ay namumutla habang umiikot-ikot. Tinatawag ang pangalan ng pamangkin. Nasaan ba kasi ang huling lugar na nakita mo siya? Tanong ni Liam, mas matigas pa kaysa sa kanyang intensyon. Napalingon si Ara, ang mga mata ay puno ng luha. Dito lang po. Naglalaro kami ng taguan. Sabi ko bilang ako hanggang 10. Oo. Papagdilat ko, wala na siya. Kumuyom ang panga ni Liam. Ang hardin nila ay malawak. Mapanganib para sa isang maliit na bata. Manatili kayo dito, utos niya sa mga katulong. Ako na ang titingin sa may bandang likod, malapit sa lumang fountain. Alam niya ang lugar na iyon, isang sulok ng hardin na napabayaan na, kung saan may isang malaki at lumang puno ng akasya. Noong bata siya, iyon ang paborito niyang taguan. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Ang putik ay dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos, pero wala na siyang pakialam. Habang papalapit siya, may narinig siyang mahinang iyak. At doon, sa ilalim ng malaking puno, nakita niya si Gia. Nakaupo ito sa ugat ng puno, yakap-yakap ang mga tuhod, nanginginig sa takot at lamig. Hey! Sabi ni Liam sa pinakamalambing na boses na kaya niya. Nag-angat ng tingin ang bata, ang mga mata ay puno ng luha. I'm lost. I cannot find tita. Dahan-dahang lumuhod si Liam sa harap nito. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi siya sanay sa mga bata. Okay lang. Don't cry. We'll find your tita. Halika. Iniabot niya ang kanyang kamay. Nagatubili ang bata pero sa huli ay tinanggap din ito. Binuhat niya si Gia. Magaan, napakagaan nito at nanginginig pa rin. Hinubad niya ang kanyang jacket at ibinalot sa bata. Sa pagbabalik nila, si Ara ang unang nakakita sa kanila. Ang itsura ng ginhawa sa mukha nito ay isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Liam.
para itong isang taong nalulunod na biglang nakaahon para sa hangin. Gi, sigaw nito. Tumakbo ito palapit sa kanila. Ang mga luha ay malayang bumubuhos sa kanyang mga pisngi. Kinuha nito si Gia mula sa kanyang mga braso at niyakap ng napakahigpit. Akala ko, akala ko nawala ka na sa akin. Bulong ni Ara sa buhok ng bata. At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na tuluyang bumasag sa pader na itinayo ni Liam sa paligid ng kanyang puso. Humarap sa kanya si Ara. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit ngayon ay mayroon ng labis-labis na pasasalamat. Hindi na niya napigilan ang sarili. Sa isang mabilis na kilos, niyakap niya hindi lang si Gia, kundi pati na rin si Liam. Natigilan si Liam. Nanigas ang buo niyang katawan. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang panginginig ng mga balikat nito dahil sa pag-iyak. Amoy ulan at shampoo ang buhok nito. Simple, totoo. Ilang segundo lang iyon, ngunit para sa kanya, parang huminto ang oras. Nang bumitaw si Ara, bigla itong namula. Tila noon lang napagtanto ang ginawa. Sorry po, sir. Salamat. Maraming salamat. Hindi nakasagot si Liam. Tumango lang siya. Pumasok na sila sa loob, ngunit naiwan siyang nakatayo roon sa ilalim ng ambon. Ang pakiramdam ng yakap nito ay nakatatak pa rin sa kanya. Kinagabihan, habang naghahapunan, biglang nagsalita si Doña Esmeralda. Magkakaroon tayo ng isang malaking party para sa anibersaryo ng kumpanya sa susunod na linggo, anunsyo nito. At gusto kong dumalo ka, Ara, bilang panauhin ko, hindi bilang katulong. Nabulunan si Ara sa kanyang kinakain. Tumingin ito kay Liam, ang mga mata ay nagtatanong. Umiwas siya ng tingin, ngunit hindi niya napigilan ang isang bahagyang ngiti. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang pangalan ang lumabas sa screen. Isang pangalan mula sa nakaraan na pilit na niyang kinakalimutan. Beatrice Sandoval. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Isang pamilyar na lamig ang gumapang sa kanyang sikmura. Tumayo siya. "Excuse me," sabi niya at lumayo para sagutin ang tawag. "Liam, darling," sabi ng boses sa kabilang linya. Matamis, ngunit may pahiwatig ng lason. "I'm back. See you soon." Ang linggo bago ang party ay lumipas na parang isang panaginip para kay Ara. Tila may nagbago sa pagitan nila ni Liam. Ang dating matalas na tingin nito ay napalitan ng mga pasulyap na hindi niya maintindihan. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang naglalaro sila ni Gia sa hardin at mabilis itong umiiwas. Wala ng mga patutsada, wala ng mga sinasadyang kalat. Sa halip, may mga umagang paggising niya ay may nakahanda ng mainit na kape sa kusina na iiwan nito roon bago ito umalis papuntang opisina. Mga maliliit na bagay na nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Pinilit niyang huwag bigyan ng kahulugan. Mahirap umasa, masakit mahulog. Dumating ang gabi ng party. Pinilit siya ni Doña Esmeralda na mag-ayos. Binigyan siya nito ng isang kahon. Sa loob, isang bestidang simple pero elegante, kulay perlas na kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw. "Iha, para kang isang prinsesa," sabi ni Doña Esme. May ngiti sa mga mata habang tinutulungan siyang isuot ito. Pero habang nakatingin si Ara sa salamin, hindi prinsesa ang nakita niya. Nakita niya ang sarili niya, isang ordinaryong babae na nagpapanggap.
Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang mga kamay na ito ay sanay sa paglalaba at pagluluto, hindi sa paghawak ng kopita ng champagne. "Handa ka na?" tanong ni Doña Esme. Huminga siya ng malalim. "Opo." Sabay silang bumaba sa ingranding hagdanan. Ang sala ay puno ng mga taong nakabihis ng magara, mga alahas na kumikinang, mga tawanan na parang musika. Naramdaman ni Ara na lumiliit siya sa bawat hakbang. Lahat ng mata ay napunta sa kanila o mas tama sa kanya, ang estrangherong kasama ng matriarch ng mga ilustre. Ngunit isang pares ng mata ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakatayo si Liam malapit sa isang haligi, may hawak na inumin. Nang makita siya nito, tila natigilan ito. Bahagyang bumukas ang bibig nito at ang mga mata nito ay sinundan ang bawat pagbaba niya sa hagdan. Sa tingin nito, walang halong pangungutya, tanging pagkamangha. Nang makababa sila, agad na lumapit si Liam. Ngunit hindi kay Doña Esme ito tumingin, kundi sa kanya. "Lola, I'll take it from here," sabi nito at inilahad ang kamay kay Ara. "Pwede ba kitang isayaw?" Nag-init ang mga pisngi ni Ara. Tumingin siya kay Doña Esme na tumangulang at ngumiti ng makahulugan. Nag-aalangan man, tinanggap niya ang kamay ni Liam. Dinala siya nito sa gitna ng dance floor. Ang isang kamay nito ay marahang humawak sa kanyang baywang, habang ang isa naman ay hawak ang kanyang kamay. Nagsimula silang gumalaw kasabay ng mabagal na musika. Ang mundo sa paligid niya ay unti-unting nawala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init mula sa palad ni Liam, ang amoy ng mamahalin nitong pabango, at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na tila siya lang ang babae sa buong silid. "Bagay sa'yo." Bulong nito, sapat lang para marinig niya. "Ah, ang alin po?" "Ang lahat," sagot nito. "Bagay sa'yo ang maging masaya, Ara." Isang ngiti ang hindi niya napigilang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang kabilang siya, na marahil posible pala. Ngunit ang mga perpektong sandali ay sadyang madaling mabasag. Isang boses ng babae ang pumunit sa kanilang mundo. "Well, well, look what we have here." Isang babaeng tila manika sa perpektong itsura ang lumitaw sa kanilang tabi. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na mas kumikinang pa sa lahat ng ilaw. Ang muka ay walang kapintasan. "Beatrice!" Narinig niyang sabi ni Liam, ang boses ay biglang nanigas. "Liam, darling," sabi ng babae, lumapit at hinalikan si Liam sa pisngi, isang halik na sinadyang mag-iwan ng marka ng pulang lipstick. "You didn't tell me you found a new dance instructor." Bumitaw si Liam kay Ara. Ang init na naramdaman ni Ara kanina ay biglang napalitan ng panlalamig. Ngumiti si Beatrice sa kanya, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. "And you are?" "Siya si Ara," sagot ni Liam bago pa man siya makapagsalita. "Ang personal na kaibigan," putol ni Beatrice. "Right, kaibigan." Pagkatapos ay kumuha ito ng 2 kopita ng red wine mula sa isang dumadaang waiter. Inabot nito ang isa kay Liam. "To old times," sabi nito, at itinaas ang kopita. Sa pagkilos nito, sinasadyang natabig nito ang siko ni Ara. Ang malamig na alak ay tumapon sa dibdib ng kanyang kulay perlas na bestida. Ang pula, mantsa ay matingkad na matingkad. Lahat ng tao sa paligid ay napatingin. Napatigil si Ara. Ang hiya ay parang isang kumot na bumalot sa kanya, mainit at nakakasakal. "Oh my goodness, I'm so sorry," sabi ni Beatrice. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring
pagkagulat. Tumingin ito sa mantsa, pagkatapos ay sa mukha ni Ara at ngumiti ng mapanlait. Ang damit, parang posisyon sa buhay, iha. Sabi nito sa isang boses na sila lang ang nakakarinig. Kapag hindi para sa'yo, huwag mong ipilit. Nagmumukha ka lang kahiya-hiya. Hinintay ni Ara na may sabihin si Liam. Naipagtanggol siya nito. Tumingin si Liam sa kanya at sa isang saglit, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Nakita niya ang galit na nakatuon kay Beatrice. Ngunit sa huli, hindi siya ang pinili nito. Hinawakan ni Liam si Beatrice sa braso. Halika, mag-usap tayo sa labas, mariing sabi nito. Hinigit nito si Beatrice palayo sa karamihan, papalayo sa kanya. Naiwan si Ara na nakatayo sa gitna ng dance floor, mag-isa. Ang mantsa sa kanyang bestida ay tila isang malaking marka ng kanyang pagkatalo. Ang mga bulungan at mapanuring tingin ng mga bisita ay mas masakit pa sa kahit anong sampal. Ang prinsesa ay muling naging isang basahan. Hinigit ni Liam si Beatrice palabas ng party, palayo sa mga mata't bumaka at sa mga matang mapanghusga at dinala ito sa nag-iisang lugar kung saan sila maaring mag-usap ng walang nakakarinig, ang lumang library. Pagkasara niya ng pinto, marahas siyang humarap dito. Anong ginagawa mo dito, Beatrice? Mahina, ngunit mariin niyang tanong. Isang matamis na ngiti ang isinagot nito, isang ngiting hindi kailanman umaabot sa mga mata. Bakit, darling? Hindi mo ba ako na-miss? Ako, na-miss kita. Tigilan mo ko sa mga laro mo. Tapos na tayo. Tumawa si Beatrice, isang tawang malamig at walang kagalakan. Lumakad ito palibot sa malaking mesa na gawa sa nara. Hinahaplos ang ibabaw nito na parang nagmamay-ari sa buong silid. Hindi pa tayo tapos, Liam. Hinding-hindi tayo matatapos, sabi nito at huminto sa tapat niya. Lalo na ngayon na may bago ka ng laruan. Huwag mong isasali si Ara dito. Bakit? Natatakot ka para sa kanya? Ang mga mata ni Beatrice ay nag-iba, naging matalas na parang salamin. Dapat lang, dahil ang babaeng yan, ang pagiging malapit niya sa'yo ay isang panganib sa ating dalawa. Naramdaman ni Liam ang paglamig ng kanyang dugo. Wala siyang alam. Sa ngayon, pagtatama ni Beatrice, pero paano kung may makaalala? Paano kung may magtanong? Ang pamilya ilustre, napakalinis ng pangalan. Isipin mo na lang ang kahiyan kapag nalaman ng lahat ang tungkol sa aksidente. Ang salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa katahimikan ng silid. Aksidente, isang gabi, isang madilim na kalsada, ang sigaw, ang kalabog. Napapikit si Liam. Walang may alam, walang makakaalam. Tinakpan na natin yon. Tinakpan nga ba natin, Liam? Lumapit pa ito. O tinakbuhan lang natin? Dahil sa pagkakaalala ko, pareho nating iniwan ang responsibilidad nung gabing yon. Hinawakan nito ang pisngi ni Liam. Kaya makinig ka sa akin, itapon mo na ang basurang yan. Bumalik ka sa akin dahil ako lang ang nakakaintindi sa'yo. Ako lang ang makakaprotekta sa sikreto mo. Itinulak niya ang kamay nito palayo. Umalis ka na. Mag-isip-isip ka, Liam. Dahil sa oras na piliin mo siya, pareho tayong babagsak. Umalis si Beatrice. Iniwan si Liam na mag-isa. Ang mga salita nito ay umuukit sa kanyang isip na parang lason. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ibinagsak niya ang sarili sa kama, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising.
At nang sa wakas ay makuha siya ng antok, dinala siya nito pabalik sa bangungot. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Malakas ang tugtog, ang tawa ni Beatrice, ang ilaw mula sa isang motorsiklong paparating, isang nakakabinging pagpreno, isang sigaw. Pagkatapos ang tunog ng nababasag na salamin at nayuyuping bakal. Nagising si Liam, humihingal. Ang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Napaupo siya, sinapo ang kanyang ulo. Ang bigat ng kasalanan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Kinabukasan, ang kanyang takot at pagkakasala ay naging galit. Galit sa sarili. Galit kay Beatrice. At ang galit na iyon ay kailangan niyang maibunton sa iba. At si Ara, ang pinakamalapit na target. Nakita niya ito sa kusina, nagtitimpla ng gatas para kay Gia. Hindi ka ba marunong kumatok? Bungad niya. Nagulat si Ara. Pipo, sir? Pumasok ka na lang sa kwarto ko kaninang umaga. Iniwan mo yung almusal sa mesa. Paano kung natutulog pa ako? Paano kung nakahubad ako? Pasensya na po, sir. Utos po ni Ma'am Esme na wala akong pakialam sa utos niya. Sigaw niya. Ang baso ng gatas sa kamay ni Ara ay bahagyang nayanig, natapon ang kaunting laman sa sahig. Pati ba naman, yan hindi mo magawa ng tama. Ang simple-simple lang, ang lampa-lampa mo pa. Sa lakas ng boses niya, lumabas si Gia mula sa sala. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nang makita siya, nagsimula itong umiyak. Tita, yumuko si Ara para yakapin ang bata. Shh, baby, okay lang. Ngunit ang pag-iyak ng bata ay lalong nagpasiklab sa galit ni Liam. Tingnan mo ang ginawa mo. Pati bata dinadamay mo sa kadramahan mo. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo dito, malaya kang umalis. Nakatitig lang si Ara sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang basahan, pinunasan ang natapong gatas, binuhat si Gia at tahimik na umalis. Nang makita niyang papasok si Ara, sa silid nito, dala ang isang maliit na bag, alam niyang napuno na ito. Aalis na. Isang parte niya ang gustong sumigaw ng huwag. Ngunit ang mas malaking parte, ang duwag na parte, ay nagsasabing mas mabuti na to para protektahan siya. Nakita niyang pumasok ang kanyang lola sa silid ni Ara. Narinig niya ang mahihinang boses. Hindi niya naintindihan ang lahat, ngunit narinig niya ang pangalan ng kanyang lolo at lola at ang pangalan ng ina ni Ara. Nang lumabas ang lola niya, ang mga mata nito ay puno ng pagkadismaya habang nakatingin sa kanya. Hindi na muling bumukas ang pinto ng kwarto ni Ara. Nang gabing yon, hindi na natiis ni Liam. Kinailangan niyang harapin si Beatrice. Naabutan niya ito sa may hardin, kausap sa cellphone. "Oh!" sinabi ko sa kanya. Wala siyang magagawa kundi sumunod. Sabi nito sa kausap, mayabang ang tono. "Beatrice, kailangan nating mag-usap," sabi ni Liam. Ibinaba nito ang tawag. "Ano na naman, Liam? Hindi ka pa ba nakakapagdesisyon? Layuan mo si Ara. Layuan mo ang pamilya ko." Tumawa si Beatrice ng malakas. "Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ko pwedeng itakwil. Nakatali ka sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo." "Talaga?" Sigaw nito pabalik, ang boses ay puno ng galit. "Nakalimutan mo na ba, Liam? Pareho tayong nandoon nung gabing yon. Parehong marumi ang mga kamay natin. Hindi nila namalayan, sa likod ng isang malaking halamang ornamental, may isang taong nakatayo sa dilim. Si Ara na lumabas para kumuha ng sariwang hangin
ay narinig ang lahat. Parehong marumi ang mga kamay natin. Ang mga salita ni Beatrice ay parang mga kidlat na gumuhit sa madilim na hardin, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Ara. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng halaman, ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang paghihinga ay mababaw at mabilis. Aksidente. Nung gabing yon, maruming mga kamay. Anong ibig sabihin ng lahat ng iyon? Nang marinig niyang papalayo na ang mga yabag ni Liam, doon lang siya nakakilos. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Hindi siya nakatulog ng gabing yon. Nakahiga lang siya sa dilim, nakatitig sa kisame, habang ang utak niya ay walang tigil sa pagtakbo. Sinusubukan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Bigla, isang alaala ang lumitaw mula sa kailaliman ng kanyang isip. Isang alaala na matagal na niyang pilit kinakalimutan dahil sa sakit na dala nito. Ang araw na kinuha niya ang mga gamit ng kanyang yumaong kapatid mula sa pulisya. Isang maliit na kahon. Sa loob ang report ng investigador. Bumangon siya. Kinuha niya ang isang lumang baul sa ilalim ng kanyang kama. Sa ilalim ng mga damit ni Gia at mga lumang litrato, nandoon ang isang malaking brown envelope. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Binasa niya ang mga pamilyar na salita, hit and run. Walang nakakilala sa salarin. Ngunit may isang detalye doon na noon ay hindi niya pinansin. Isang testimonya mula sa isang matandang naglalako ng sigarilyo malapit sa lugar ng aksidente. Sabi nito, bago niya narinig ang malakas na kalabog, may naaninag siyang isang mamahaling itim na kotse na mabilis ang takbo. At may isang bagay na nahulog mula sa bintana nito. Isang kumikinang na piraso ng tela. Isang piraso ng seda ayon sa report. May pamilyar na logo na hindi makilala ng matanda. Hindi na ito na-recover sa pinangyarihan ng krimen. Isang piraso ng sida. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Bigla niyang naalala ang damit ni Beatrice sa party. Ang mga alahas. Ang mamahaling bag. Si Beatrice, ang may-ari ng isang sikat na fashion brand. Hindi. Imposible. Kinabukasan, hindi mapakali si Ara. Hinintay niya ang pagkakataon. Nang umalis si Beatrice para sa isang lunch meeting, alam niya na ito na ang oras. Pumunta siya sa ikalawang palapag. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Huminto siya sa tapat ng pinto ng silid ni Beatrice. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Ang silid ni Beatrice ay perpekto. Malinis, mamahalin, walang kahit isang bagay na wala sa lugar. Amoy pabango at pera. Dumiretso siya sa walk-in closet nito. Isang buong pader ay puno ng mga bag at sapatos. Sa isang salaming estante, nakadisplay ang mga accessories. Nagsimula siyang maghanap. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Sinusuri ang bawat kahon, bawat lalagyan. Mga hikaw na diamante, mga kwintas na perlas. At pagkatapos nakita niya ito sa isang maliit na drawer na bahagyang nakabukas. Sa ilalim ng mga pulseras na ginto, may isang nakatuping tela. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay niyang kinuha ito. Malambot na seda, kulay itim, at sa isang sulok, nakaburda sa gintong sinulid ang isang logo
na ngayon ay napakalinaw na sa kanya. Isang letrang B, ang logo ng brand ni Beatrice Sandoval. Nabitawan niya ito na para siyang napaso. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang piraso ng tela na iyon, hindi na lang ito isang scarf. Isa itong ebidensya. Isa itong multo mula sa nakaraan. Mabilis siyang lumabas ng silid. Hawak ng mahigpit ang scarf sa kanyang kamay. Hindi na siya nag-isip. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hinagilap ng kanyang mga mata si Liam. Nakita niya itong papasok sa library. Sinundan niya ito. Hindi na siya kumatok. Pumasok siya ng dire-diretso. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa likuran niya ay malakas at pinal. Napalingon si Liam. Nagulat. Ara, anong... Hindi niya ito pinatapos. Lumakad siya palapit. Inilatag ang itim na scarf sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila. Tumingin si Liam sa scarf, pagkatapos ay sa kanya, ang muka ay puno ng pagkalito. Ano to? Tinitigan siya ni Ara ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng sakit, galit, at pagdududa ay nagsama-sama sa kanyang boses. Ang kapatid ko, simula niya, ang bawat salita ay mabigat. Ang aksidenteng pumatay sa kanya, isang mamahaling itim na kotse at isang piraso ng itim na seda na may ganitong logo. Itinuro niya ang scarf. Sabihin mo sa akin, Liam, sabi niya. Ang boses ay nagsimula ng mabasag. Ano ang alam mo dito? Ang pagbabago sa mukha ni Liam ay dahan-dahan, ngunit nakakakilabot. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha hanggang sa ito ay naging maputla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa scarf na parabang ito ay isang ahas na handa siyang tuklawin anumang oras. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. Liam, madiin niyang ulit. Napatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakita dati. Purong takot at pagkakasala. Huminga ito ng malalim, isang nanginginig na hininga. At nang sa wakay ay magsalita ito, ang mga salita ay halos pabulong, ngunit sapat na para wasakin ang buong mundo ni Ara. Oo, isang salita, isang pag-amin. Nandoon ako. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Tinulungan ko siya, itago. Kaya ang mga salita ni Liam ay hindi pumasok sa tenga ni Ara. Ang mga ito ay isang punyal, malamig, matalim, at walang awang tumusok ng diretso sa kanyang puso. Sinira ang lahat ng natitirang pagtitiwala at pag-asang itinayo niya sa loob ng mansyong iyon. Nandoon ako. Tinulungan ko siya, itago. Ang library ay tila umikot. Ang mga mamahaling libro sa estante ay naging isang malabong mantsa ng mga kulay. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Liam, puno ng pagsisisi, puno ng pagkakasala, ngunit para kay Ara, ito ang mukha ng isang halimaw. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init mula sa kanyang dibdib, gumapang sa kanyang leeg, hanggang sa kanyang mga pisngi. Isang puwersang hindi niya makontrol ang nagtulak sa kanyang kamay. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liam. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Hindi napagalaw si Liam. Tinanggap niya lang ito, ang pulang marka ng palad ni Ara ay malinaw na bakas sa kanyang balat. Hayop ka? Humihikbing sabi ni Ara,
Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hayop kayo! Ara, makinig ka! Makinig? Sigaw niya, ang boses ay basag na sa sakit. Narinig ko na ang lahat ng kailangan kong marinig. Ang kapatid ko, namatay siya sa kalsada na parang isang hayop na nasagasaan. At ah, ikaw na unti-unti ikaw pala ang tumulong sa demonyong pumatay sa kanya. Bawat salita ay parang asido na sumusunog sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng kanyang kapatid na nakahandusay sa morgue ay bumalik. Mas malinaw, mas masakit. Ang lahat ng taon na ginugol niya sa pagtatrabaho para lang mabigyan ng disenteng buhay si Gia, ang lahat ng sakripisyo. At ang mga taong may kasalanan ay namumuhay ng marangya sa loob mismo ng bahay kung saan siya nagsisilbi. Ang pinto ng library ay bumukas. Si Doña Esmeralda at Beatriz na naalarma sa sigaw ay pumasok. Anong nangyayari dito? Tanong ng matanda. Nang makita ni Beatriz ang itim na scarf sa mesa at ang itsura ng pagkatalo sa mukha ni Liam, alam niyang tapos na ang laro. Ngunit hindi siya susuko ng ganoon kadali. Isang mabilis na desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Ang pinakamahusay na depensa ay opensa. Biglang bumagsak si Beatriz sa sahig, lumuhod sa harap ni Ara at Doña Esmeralda. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig, isang mahusay na pag-arte ng isang taong nasisiraan ng loob. Patawarin niyo po ako, humahagulgol niyang sabi. Patawarin niyo si Liam. Kumunot ang noo ni Doña Esme. Tumingin si Ara kay Beatriz, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin, Beatriz? Tanong ng matanda. Tumingin si Beatriz kay Liam, ang mga mata ay puno ng luha ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Hindi ko na kayang itago to, Liam. Hindi na kaya ng konsensya ko. Pagkatapos ay humarap ito kay Ara. Ara, patawarin mo siya. Si Liam, siya ang nagmamaneho nung gabing yon. Kung ang pag-amin ni Liam ay isang punyal, ang mga salita ni Beatriz ay isang palakol na tuluyang bumaon at sumira sa natitirang lakas ni Ara. Hindi maaari. Lasing siya, Ara. Patuloy ni Beatriz, bawat salita ay idinisenyo para wasakin si Liam. Ako, sinubukan ko siyang pigilan pero hindi siya nakinig at pagkatapos ng aksidente, natakot siya. Pinilit niya akong manahimik. Sinabi niya na kung mag-iingay ako, sisirain niya ang pamilya ko. Mahal ko siya kaya pumayag ako. Pero hindi ko na kaya. Patawarin mo kami. Isang perpektong kasinungalingan. Isang kwentong naglagay sa kanya bilang biktima ng pag-ibig at kay Liam bilang ang nag-iisang salarin. Tumingin si Ara kay Liam, naghahanap ng pagtanggi ng kahit anong salita na magsasabing hindi totoo ang lahat. Ngunit si Liam ay nakatayo lang doon, parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay blangko. Hindi siya tumutol. Hindi siya nagsalita. Sa pananahimik niya, kinumpirma niya ang lahat ng kasinungalingan ni Beatriz. Diyos ko, narinig ni Ara ang mahinang bulong ni Doña Esmeralda. Ang matanda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Lola! Sigaw ni Liam. Sa wakas ay nabuhayan, ngunit huli na. Ang mga mata ni Doña Isme ay pumuti at ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig.
Nagsimula ang kaguluhan. Sumigaw si Liam ng tulong. Ang mga katulong ay nagtakbuhan. May tumawag ng ambulansya, ngunit si Ara ay tila nasa ibang mundo. Wala na siyang marinig, wala na siyang makita. Ang mundo niya ay gumuho. Ang taong minahal niya ay isang mamamatay tao. Ang pamilyang kumupkop sa kanya ay pamilya ng isang mamamatay tao. Wala nang ligtas, wala nang totoo. Kailangan niyang umalis, kailangan niyang ilayo si Gia. Habang ang lahat ay nakatuon sa walang malay na si Doña Esmeralda, tumakbo si Ara paakyat sa kanyang silid. Hinablot niya si Gia mula sa pagkakahimbing. Kinuha niya ang kanilang maliit na bag. "Titita, what's happening?" Tanong ng inaantok na bata. "Aalis na tayo, baby," bulong ni Ara. Ang boses ay walang buhay. Tumakbo siya palabas ng mansyon sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikidalamhati sa kanya. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang tumakbo palayo, palayo sa mga kasinungalingan, palayo sa sakit, palayo kay Liam. Naiwan si Liam sa gitna ng sala, nakatingin sa kanyang lolang isinasakay sa stretcher. Nakita niya sa bintana ang anino ni Ara na tumatakbo papalayo. Nawala ang kanyang lola, nawala si Ara, nawala ang lahat, at lahat ng ito ay kasalanan niya. Ang amoy ng ospital, antiseptiko, gamot at isang hindi maipaliwanag na amoy ng kalungkutan ang gumising sa diwa ni Liam. Ilang oras na siyang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang lola. Ang tanging maririnig sa pribadong silid ay ang mabagal at ritmikong tunog ng heart monitor. Beep, beep, beep. Bawat tunog ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Nakatitig lang siya sa payapang mukha ni Doña Esmeralda na ngayon ay puno ng mga tubo. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang tanging taong nagpakita sa kanya ng walang kondisyon na pagmamahal ay naroon nag-aagaw buhay. Dahil sa kanya, napayuko siya, isinubsob ang muka sa kanyang mga kamay. Walang luha, tila naubos na ang lahat ng iyon. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan sa kanyang dibdib. Kasalanan ko. Lahat ng ito, kasalanan ko. Nakita niya ang anino ni Ara na tumatakbo sa ulan. Nakita niya ang pagbagsak ng kanyang lola. Ang dalawang babaeng pinakamahalaga sa buhay niya, winasak niya sa isang iglap. Dahil duwag siya. "Sir Liam," isang mahinang boses ang pumuto sa kanyang pag-iisip. Si Mang Ben, ang kanilang matandang driver na halos kasabayan na ng kanyang lolo sa mansyon, ay nakatayo sa may pinto, may dalang isang supot ng pagkain at kape. Hindi nagsalita si Liam. Umupo si Mang Ben sa silyang hindi kalayuan sa kanya. Hindi pa rin po ba siya nagigising? Umiling lang si Liam. Natahimik sila ng matagal. Ang tanging tunog ay ang makina ng ospital. "Alam niyo po, sir," muling nagsalita si Mang Ben, ang boses ay malumanay. "Ang tatay ni Ara, si Mang Cardo, naging hardinero po siya noon ng lolo ninyo. Matapat na tao. Minsan, may naiwan ang lolo nyo na isang portfolio na puno ng pera sa hardin. Walang nakakita, pero kinabukasan, isinauli iyon ni Mang Cardo, buong buo." Tumingin si Mang Ben kay Liam. Tinanong siya ng lolo ninyo kung bakit. Sabi niya, "Don Ricardo, mas mahalaga po sa akin ang dangal ko kaysa sa kahit anong halaga ng pera." Namana po ni Ara ang dangal na iyon. Bawat salita ni Mang Ben ay parang isang sampal sa mukha ni Liam. Dangal. Isang salitang matagal na niyang kinalimutan. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, Mang Ben." Sa wakas ay umamin si Liam.
Ang boses ay basag. Ang tama, Sir Liam. Simpleng sagot ng matanda. Gawin niyo po kung ano ang tama, kahit gaano pa kasakit. Iyon ang magpapagaling, hindi lang sa kanila, kundi pati na rin po sa inyo. Tumayo si Mang Ben at inilapag ang kape sa tabi ni Liam. Nasa labas lang po ako. Naiwang mag-isa, tinitigan ni Liam ang kanyang lola. Hinawakan niya ang malamig nitong kamay. Lola, patawarin mo ko. Bulong niya. Pangako, aayusin ko to, itatama ko ang lahat, kahit ano pa ang maging kabayaran. Sa desisyong iyon, isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Tumayo siya. Hindi na siya ang duwag na Liam. Ang una niyang ginawa ay kunin ang kanyang cellphone. May tinawagan siyang isang pribadong investigador na konektado sa kanilang kumpanya. Hanapin mo ang record ng isang itim na sports car, brand new, 5 taon na ang nakalipas. Ipinangalan sa Sandoval Corporation. At hanapin mo ang lahat ng talyer sa timog na posibleng pinagpagawaan nito pagkatapos ng petsa ng aksidente. Pagkatapos, siya mismo ang umalis. May isang tao siyang kailangang hanapin, isang luma at maliit na talyer sa isang eskinita sa Parañaque. Ang lugar kung saan niya dinala ang kotse ni Beatrice. Pagkatapos ng gabing iyon, natagpuan niya ang mekaniko, matanda na at mukhang nagulat na makita siya. Ikaw, inilabas ni Liam ang isang makapal na sobre. Hindi ito bayad, tulong ito. Para makapagsimula ka ulit sa ibang lugar, inilapag niya ang sobre sa maruming mesa. Kailangan kong tumestigo ka, sasabihin mo lang ang totoo, na si Beatrice Sandoval ang nagdala ng kotse, hindi ako, at babayaran kita para sa proteksyon mo at ng pamilya mo. Nanginginig ang kamay na kinuha ng mekaniko ang sobre. Tumango ito. Ang huling destinasyon ni Liam ay ang pinakamasakit sa lahat. Ang lumang address ni Ara. Ang barong-barong na tinirhan nito. Nang makita niya ang itsura ng lugar, tila sinuntok ang kanyang puso. Dito? Dito namuhay ang babaeng nagpakita sa kanya ng kabutihan. Kumuha siya ng papel at panulat. Sa loob ng kanyang kotse, sa harap ng gumigibang pinto ng dating bahay ni Ara, isinulat niya ang lahat. Isinulat niya ang tungkol sa gabing iyon, ang inuman, ang pagmamaneho ni Beatrice, ang aksidente. Inamin niya ang kanyang kaduwagan, ang kanyang takot, at kung paano niya tinulungan itong pagtakpan ang lahat. Inamin niyang kasinungalingan ang lahat ng sinabi ni Beatrice sa library. Ara, walang sapat na salita para sa patawad. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi ako ang nagmamaneho, si Beatrice. Pero kasalanan ko rin dahil hinayaan ko, dahil duwag ako. Bukas, pupunta ako sa pulis para isuko ang sarili ko. Haharapin ko ang parusa sa pagtulong kong magtago ng krimen. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para itama ang lahat, para sa kapatid mo, para sa'yo. Mag-iingat ka palagi. Liam maingat niyang itinupi ang sulat at isinilid sa siwang ng pinto. Umaasa siyang babalik si Ara dito. Umaasa siyang mababasa niya ito. Pagbalik niya sa kotse, tumunog ang kanyang cellphone. Numero ni Beatrice. Sinagot niya ito. Liam, darling, narinig ko ang ginagawa mo. Sabi nito, ang boses ay malamig. Isang payo lang, tigilan mo na yan. Tapos na, Beatrice. Bukas, malalaman na ng lahat ang totoo. Narinig niya ang isang tawa sa kabilang linya. Talaga?
Kahit na ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng maliit na anghel. Ano na nga ulit pangalan niya? Gia. Nanigas si Liam. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Huwag mong isasali ang bata dito, Beatrice. Subukan mo lang. Hindi mo ako binibigyan ng pagpipilian, Liam. Sagot nito. Ikaw ang pumili ng landas na to. Ikaw ang magtiis sa kahihinatnan. 2 araw na naglalakbay sa kawalan si Ara. Sumilong sila ni Gia sa bahay ng kanyang kaibigang si Rina. Isang maliit na apartment na siksikan ngunit puno ng init. Ngunit kahit ang kabaitan ni Rina ay hindi kayang abutin ang lamig na bumabalot sa puso ni Ara. Hindi siya kumakain. Halos hindi siya natutulog. Nakatitig lang siya sa kawalan habang si Gia na nakakaramdam sa kanyang kalungkutan ay tahimik lang na naglalaro sa isang sulok. Bes, kailangan mong kumain, sabi ni Rina, inilalapag ang isang plato ng kanin at isda sa harap niya. Kailangan mong maging malakas para kay Gia. Si Gia, napatingin si Ara sa pamangkin. Tama si Raina, hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan kong bumalik sa dati naming bahay, Rina, sabi ni Ara. Kukunin ko lang ang birth certificate ni Gia at ang iilang natitirang gamit namin. Samahan na kita, Bes. Huwag na, saglit lang ako. Ang pagbabalik sa barong-barong ay parang pagbabalik sa isang masakit na nakaraan. Ang amoy ng lumot, ang madilim na pasilyo. Ngunit nang makarating siya sa pinto, may nakita siyang nakita siyang isang piraso ng nakatuping papel na nakasiksik sa siwang. Kumunot ang noo niya. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay. Sulat ni Liam. Nag-atubili siya, gusto niyang punitin, gusto niyang itapon. Ngunit isang parte niya, isang maliit at hangal na parte, ang gustong malaman ang nilalaman. Binuksan niya ito. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang mga luha na akala niya'y naubos na ay muling dumaloy. Hindi ako ang nagmamaneho. Si Beatrice, kasinungalingan ang lahat. Bukas, pupunta ako sa pulis para isuko ang sarili ko. Ang katotohanan, ang buong, masakit at nakakakilabot na katotohanan. Hindi nito binabawasan ang kasalanan ni Liam sa pagtatago, ngunit binago nito ang lahat. Ang halimaw sa isip niya ay nagkaroon ng ibang mukha. Ito ay ang mukha ni Beatrice. Biglang tumunog ang cellphone niya. Si Rina, Bes, nasaan ka na? Humihikbing sabi nito. Si Gia, kinuha siya. May babaeng maganda, nakapulang kotse. Sabi niya, tita ka raw niya. Nabitawan ni Ara ang cellphone, ang sulat, ang sahig, ang buong mundo. Beatrice, nakatayo si Liam sa gitna ng isang abalang parke. Ito ang lugar na pinili ni Beatrice. Publiko, maraming tao, isang lugar kung saan hindi siya makakagawa ng kahit anong marahas. Hawak niya ang kanyang cellphone. Sa loob nito, ang recording ng testimonya ng mekaniko. Sa kabilang bulsa, isang sobrang puno ng pera. Ang huling alas na inaasahan niyang hindi niya kakailanganing gamitin. Ilang minuto pa, dumating ito. Itim na salamin sa mata, isang ngiti ng tagumpay sa mga labi. At sa tabi nito, hawak ang kamay, ay si Gia, may hawak na ice cream ang bata, tila walang kamalay-malay sa panganib. Liam, darling, buti naman at dumating ka, bati ni Beatrice. Pakawalan mo ang bata, Beatrice, sabi ni Liam. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsik. Mamaya na, pagkatapos nating mag-usap.
Umupo ito sa isang bench at kinandong si Gia. Alam mo, ang cute pala ng pamangkin ng basurera, mapasurera mong babae. Kamukha niya. Kumuyom ang mga kamao ni Liam. Anong kailangan mo? Simple lang, ibibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensyang nakuha mo, ang recording, lahat, at mananahimik ka. Babalik tayo sa dati, kakalimutan natin ang lahat. Hindi mangyayari yon, ngumiti si Beatrice. Ganoon ba? Ibinaba nito ang tingin kay Gia. Alam mo ba, Gia, may laro tayo. Gusto mo bang maglaro ng taguan sa gitna ng maraming sasakyan? Nanlaki ang mga mata ni Gia sa takot. Umiling ito. Ito na. Wala nang atrasan. Okay, sabi ni Liam. Panalo ka. Inilabas niya ang cellphone. Itinapon niya ito sa damuhan. Ayan na, burahin mo. Hindi sapat, sabi ni Beatrice. Alam kong may kopya ka. Kailangan ko ng kasiguraduhan. Humiti ito. Pakakasalan mo ko sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang isang babaeng papalapit. Tumatakbo, ang buhok ay gulo, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at takot. Beatrice! Napalingon silang lahat. Si Ara, natigilan si Beatrice, nawala ang ngiti sa kanyang muka. Anong ginagawa mo dito? Bitawan mo ang pamangkin ko, sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Lumakad siya palapit, huminto sa pagitan ni Liam at Beatrice. Ara, umalis ka na dito, sabi ni Liam. Hindi, sagot ni Ara, nakatingin lamang kay Beatrice. Tapusin na natin to. Tumawa si Beatrice, isang tawang may halong pagkabaliw. Tapusin? Paano? Papatayin mo ko? Tulad ng ginawa ko sa kapatid mo? Sa harap ng lahat, sa harap ni Liam, sa harap ni Ara, inamin nito. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Kasabay noon, ang mga taong nakaupo sa paligid nila ay biglang tumayo. Mga lalaking nakasibilyan, mga pulis. Ang matandang nagtitinda ng cotton candy ay naglabas ng radyo. Na-set up sila. Nang mapagtanto ni Beatrice ang nangyayari, nagpanik ito. Hinablot niya si Gia at ginawang pananggalang. Itinutok niya sa leeg ng bata ang isang maliit ngunit matulis na nail file. Huwag kayong lalapit, sigaw nito. Natigilan ang lahat. Beatrice! Tama na, sabi ni Ara. Itinaas ang dalawang kamay, nagpapakita na wala siyang armas. Alam kong natatakot ka. Alam kong hindi mo sinasadya ang lahat. Aksidente lang, di ba? Ginagamit ni Ara ang psikolohiya. Sinusubukan niyang kumonekta. Hindi, pinlano ko! Sigaw ni Beatrice. Nakita ko siya. Nakita ko ang kapatid mo sa motor kasama ang fiancé ko noon. Kaya sinagasaan ko siya dahil mang-aagaw siya tulad mo. Habang nakatuon ang atensyon ni Beatrice kay Ara, dahan-dahang gumalaw si Liam sa gilid. Isang mabilis na kilos. Isang pagkakataon lang ang kailangan niya. Nang makita ni Beatrice ang paggalaw ni Liam, sumigaw ito. Ngunit sa segundo na iyon ng paglingon, iyon na ang pagkakataon. Itinulak ni Ara ang isang cart ng ice cream. Nawalan ng balanse si Beatrice. Kasabay noon sinunggaban ni Liam si Gia at hinila papalayo. Bumagsak si Beatrice. Mabilis siyang pinalibutan ng mga pulis. Tapos na ang lahat. Ligtas na si Gia. Umiyak ito sa yakap ni Ara. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Liam. Nakatingin siya kay Ara. Ang mga mata ay puno ng 1,000 emosyon. Hinawakan niya ang kamay nito. Ara,
Bago pa man siya makapagsalita, hinarap siya ni Ara. Salamat sa pagligtas kay Gia, sabi nito. Ang boses ay kalmado at pagkatapos humarap ito sa hepe ng pulisya. Handa na rin po akong tumestigo at handa na rin po siyang harapin ang kaso niya. Tumingin ito kay Liam. Tumango si Liam, walang pag-aalinlangan. Alam ko, sabi niya, handa na ako. Humarap siya kay Ara. Hindi sapat ang sorry, kaya haharapin ko ang batas. Anuman ang mangyari, Ara, sana balang araw mapatawad mo ko. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas na parang isang mahabang panaginip. Si Beatrice ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Liam, dahil sa kanyang kusang loob na pagsuko at pakikipagtulungan sa mga awtoridad, ay nahatulan ng mas magaan na sentensya para sa obstruction of justice. 1 taon ng community service at malaking multa. Ang mansyon ng mga ilustre ay naging isang tahimik na lugar. Si Doña Esmeralda, matapos ang isang mahirap na paggaling, ay unti-unti nang bumabalik ang lakas. Si Ara ang nanatili sa tabi nito, hindi na bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang isang tunay na pamilya. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga rosas sa hardin, nakita ni Ara ang isang pamilyar na anino sa di kalayuan. Si Liam. Payat siya, mas maitim ang balat dahil sa araw, at wala na ang dating yabang sa kanyang tindig. Nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at pantalon, abala sa paglilinis ng isang kanal bilang bahagi ng kanyang community service. Hindi niya alam na bahagi ng serbisyo niya ay itinalaga mismo sa paligid ng kanilang village. Pinanood siya ni Ara mula sa malayo. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ngunit meron ding isang bagong kapayapaan. Wala na ang dating Liam na puno ng galit sa mundo. Tita, look! Dandelions! Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumakbo si Gia palapit sa kanya, may hawak na isang pumpon ng puting bulaklak. Make a wish, tita, sabi ng bata at hinipan ang mga bulaklak. Ang maliliit na parachute ay lumipad sa hangin. Ang ilan ay napadpad sa direksyon ni Liam. Napansin ni Liam ang mga lumilipad na buto ng dandelion. Tumingala siya at ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Ara. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Walang nangiti, walang salita. Tanging isang pag-unawa na mas malalim pa sa kahit anong salita. Kinabukasan, naghanda si Ara. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Liam, adobong manok. Inilagay niya ito sa isang baunan. Kasama si Gia, naglakad sila papunta sa lugar kung saan nagtatrabaho si Liam. Naabutan nila itong nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, pinapahiran ang pawis sa noo. Hi! Sabi ni Ara, napatingala si Liam. Ang pagkagulat sa kanyang muka ay hindi maitatago. Ara, Gia, pinadalhan ka ni Lola ng tanghalian, sabi ni Ara, isang maliit na kasinungalingan para mabawasan ang awkwardness. Inabot niya ang baunan, nag-aalangan man, tinanggap ito ni Liam. Salamat. Umupo si Ara sa damuhan, hindi kalayuan sa kanya. Si Gia naman, walang pag-aalinlangan, ay lumapit kay Liam. Why are you cleaning the ditch? Tanong ng bata. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liam. Yumuko siya para maging kapantay ng bata. Because I did something wrong, and this is my punishment. Did you say sorry? I did.
Did they forgive you? Tumingin si Liam kay Ara. I'm still waiting. Hinawakan ni Gia ang magaspang na kamay ni Liam. It's okay. My tita says, as long as you're really, really sorry in your heart, Jesus will forgive you. Pagkatapos ay ginawa ng bata ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Itinuro niya ang dibdib ni Liam, pagkatapos ay ang sarili niya, at pagkatapos ay si Ara. You, sabi niya, nakaturo kay Liam. Me, tita, family. Natigilan si Liam, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. At pagkatapos, isang maliit na boses ang nagsalita. Isang salitang matagal na niyang pinangarap, ngunit hindi inaasahang maririnig. Daddy, ang isang salitang iyon mula sa isang batang hindi niya kadugo ay ang tanging pagpapatawad na kailangan niya. Ang lahat ng bigat, lahat ng kasalanan ay tila naglaho. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Niyakap niya si Gia ng mahigpit. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Ara na nakangiti sa gitna ng sarili nitong mga luha. Lumapit si Ara at umupo sa tabi nila. Masyado tayong maraming sinayang na panahon dahil sa nakaraan, Liam, bulong ni Ara. Mula ngayon, subukan nating itayo ang hinaharap. Lumipas ang mga taon, nakatayo si Ara sa parehong hardin kung saan nagsimula ang lahat. Ang kanyang tiyan ay malaki na, nagdadalang tao sa kanilang unang anak. Nakayakap mula sa kanyang likuran, si Liam, ang mga kamay nito ay nakapatong sa kanyang sinapupunan. Masaya ka ba? Tanong ni Liam. Ang hininga ay mainit sa kanyang leeg. Humarap si Ara sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Wala na ang mga anino ng nakaraan sa mga mata nito. Tanging pagmamahal. Salamat, bulong ni Liam. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isang pamilya. Ngumiti si Ara, isang ngiting abot langit. Hindi ko ito ibinigay sa iyo, Liam, sagot niya at inilagay ang kamay nito sa kanyang puso. Sabay nating binuo ito. Sa di kalayuan, tumatakbo si Gia, masaya at malaya, hinahabol ang mga paru-paro sa ilalim ng araw. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang pag-ibig na kayang paghilumin ang pinakamalalim na sugat.